Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, ang ganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Saan ba mas maganda mag-invest? Sa malalaking companies ba? O sa maliliit? Pag-usapan nga po natin. Welcome back. Ayan, magandang topic po. Matagal ko nang gustong i-topic po to. Mabilis na mabilis lang po to kasi simple lang naman ito, no? Saan ba mas magandang mag-invest? Sa malalaking company, sa mga blue chip, sa mga large cap, o sa mga small cap stock? Okay, no? So, yan po ang tanong po natin. Pero sa mga hindi po familiar, mga baguhan po sa stock market po, no? Pag sinabi pong large cap, no? I-interchange na po natin, yung blue chip, no? Sabihin na natin large cap. Ibig sabihin ng large cap, pinakamalalaking kumpanya, no, sa ating stock market, no? Yan ang large cap. Ngayon, yung mid cap naman, siya yung susunod. Hindi kasi laki ng pinakamalalaki, pero siya na yung susunod, no, na hindi maliit pero hindi rin siya yung pinakamalalaki. Ayun, gets yun na, no? Gitna, okay. At yung pinaka-last po, yung small cap, ibig po sabihin, ito yung mga maliliit na kumpanya, no, na listed sa ating stock market, no? Ngayon, in billions, mahirap pong sabihin sa Pilipinas kasi medyo yung data kasi no, sa atin. Ang hirap tinry ko talagang i-search, no? Pero mas madali po talaga yung sa US, no? Sa US kasi pag sinabing large cap, mga 10 billion ang market cap po niyan, pataas. Ganun pong large cap sa US, no? And then yung mid cap, no? Between 2 and 10 billion po. And small cap, no, is less than 2 billion. Lahat po ito ay in dollars. Pero siguro sa Pilipinas, kayo na lang po ang mag-draw ng line kung ano sa tingin ninyo ang maliit na kumpanya. Siguro mga 15 billion pababa. Pwede natin sabihin small cap po yan, no? And then yung mga tipong 30 to 70 billion, pwede natin sabihin mid-cap, no? Then yung mga 100 billion pataas, yun ang pwede natin sabihin large cap, no? In pesos po, pagdating po sa ating market. Pero of course, no, the definition of large cap, mid-cap, and small cap will differ from person to person pagdating po dito sa Pilipinas. So kayo po, bahala po kayo, tingnan nyo po. Pero sa US, ito po yung sinasabi po nila na range, no, ng large cap, mid cap, small cap. It depends po sa size, sa laki ng kumpanya. Okay, no? Okay, para mas maintindihan po natin. Pagdating po sa tao, yung small cap, no, ibig po sabihin yung bata-bata pa. Maliit, no? Halimbawa, mula baby hanggang grade school, gano'n, no? And then yung mid cap, pwede mo sabihin parang teenager, gano'n. Okay, maliwanag po ba? Ayan. And then yung large cap, medyo adult na po yan, mga 18 years old, no? Maliwanag po ba, no? Kasi ganito po yung buhay po, no, ng isang negosyo, no. So umpisa, no, sabihin natin yung mga nagiging successful talaga na negosyo. So umpisa po yan, ito, no, makikita niyo sa bandang kaliwa. At the very start, ang lakas po ng growth po niyan. Sisipa po talaga yan. Lilipad po yan pataas. And then, pag nandun na siya, mataas na siya, dahan-dahan na po babagal yan. Pabagal na po yan, no. Yung ganun po. So parang ganito rin po sa tao, no. Kapag bata pa po ang isang tao, lalo na baby, ang lakas po lumaki po niyan, lalo na pag malakas maggatas, palaki ng palaki. Ang bilis lumaki po yan, no? And then ngayon, pag pumapasok na yan ng teenager, hindi na yan ganun kabilis lumaki, pero lumalaki pa rin. Medyo nararamdaman mo pa rin yung laki. Halimbawa, 2 taon mong hindi nakita yung bata, pag tingin mo, uy, tumangkad ka na. No? Pero pag nagtungtong po yan ng 18 years old, no? Nasa adult na po, lalaki pa rin po yan. Pero halos hindi nyo na mare-recognize. Pero sabi ng mga doktor, no, hanggang age 25, lalaki pa po. No? So, lalaki pa rin po yan. No? Kahit large cap ka na, lalaki. Pero mas mabagal na po at mas mahirap na po manotice. Analogy lang po ito, ha? Okay, in general sense po, no? At ganito nga po yung growth, no? Small cap, mabilis lumaki, no? Mid cap, may ibubuga pa ng konti, pwede pa lumaki ng konti, no? At pagdating na medyo masyado na siyang malaki, medyo bumabagal na po ng konti. In general po ito, ha? In general. Pero may mga companies po kahit na large cap na, mabilis pa rin lumaki. Ganon, may mga sinuswerte po talaga, no? Anyways, no? And since, di ba, ang investing, Kuya John, no? Pag nag-invest sa stocks, important yung growth, no? Para yumaman tayo. Di ba? Gusto natin growth, gusto natin yumaman. E di small cap ang the best. Okay, relax ka lang. Not necessarily. Wala po talagang right or wrong. Wala po talagang general na conclusion po dyan. Ang sagot talaga lahat sa bagay ay it depends, no? Kasi bakit? Remember, competition plays a lot. Kasi mga kumpanya po ito sa likod po ng mga stocks na ito. Kumpanya nasa likod niya. At yung mga kumpanya, nagkukumpetensya po yan sa bawat
Isa, ayan, no? At ganito po kasi yan eh. Ang large cap po kasi, ang advantage po niyan kasi dahil malaki na po ang mga malalaking companies, no? Large cap, no? Matibay po yan. Napakatibay po yan dahil malaki. 'Di ba? Usually, 'di ba? Halimbawa, may mga outbreak ng sakit, 'di ba? Ang unang-unang iniingatan ng gobyerno mga bata. Kasi yung mga bata, lampa yan eh. Although mabilis lumaki yung mga bata, medyo lampa po yan. Kaya yung mga gobyerno, takot talagang magkasakit ang mga bata. At ingat na ingat po talaga. At mas mataas talaga ang mortality pag bata. Lalo na po nung araw, nung hindi pa advance ang medicine. No? Ganyan. Tapos pag yung you reach a certain threshold, pag mid-cap ka na, pag medyo nasa high school ka na, medyo matibay-tibay ka ni. Matibay ka na kasi medyo matatigas na rin ang buto mo eh. Tapos pag nag-adult ka na, medyo bata-bata na adult, yung talagang matibay na po. Yan ang advantage po by size, no? Mas maliit, mas lampa, mas malaki, mas malakas, mas matibay, no? At ganito po ang nangyayari po niyan pagdating sa competition. Yung malalaking isda, kakainin niya mas maliliit na isda. Nangyayari po yan. Ganon po naglalabanan po yan eh. Agawan ng customer pag nakita, uy, magandang kita dyan. Tapos malaki-laking kumpanya, ay naku, yari ka, kakainin ka dyan. No? Anyways, so ganun eh. Ganun po ang nangyayari. No? So sino po ang the best? No? Pero bago natin sagutin po yan, no? Please support me on my Patreon page. Malaking tulong po pag sinuportahan niyo po ako sa aking Patreon. Alright. At sundan niyo po ako sa aking Facebook. Maawa na po kayo. Kukunti lang ang followers ko. Hirap na silang turuan ako kung paano gumamit ng Facebook. Join us para mas may magturo pa po sa akin at matuto din ako ng mga Instagram, ng mga Twitter po na yan. No? Alright, balik na po tayo. Tingnan po natin yung data comparisons po, no? Again, US stocks po kasi mahirap pong mahirap maghanap talaga ng data sa Pilipinas. Eh, syempre, wala naman masyado nagkakalap ng data sa Pilipinas kasi ang liit ng market natin, wala rin naman masyadong kikitain yung mga gagawa ng data. So, sa US po talaga, no? At dito ko po nakita yung data, tingnan nyo na lang po, no? At ito po ang historical performance ng S&P 500. So, pag sinabing S&P 500, 500 na pinakamalalaking company sa US po, no? Ayan, no? Ito po yung sinasabi natin large cap talaga. At ang compounded annual growth po talaga niya, no? Yung nire-return po niyan, annualized po yan, no? Since 1992 hanggang 2024, no? Tignan nyo na lang po sa website nito, 10.48%. Tandaan nyo po yan, 10.48%. Ngayon, yung mid-cap naman, mas malaki. 11.81%. Mas malaki. Eh di mas malaki yung small cap kasi malakas lumaki yun eh. Oink! Gulat ka, no? 9.20%. Siya ang pinakamababa, pinakakulelat po ang small cap na index, small cap 600 index po. Siya ang kulelat sa lahat at napakalikot ng kanyang standard deviation. Okay, at compare po natin large cap, siya yung nasa gitna, 10.48. Pinaka-okay. Si mid cap, 11.81. Siya talaga ang mas magandang return. At si small cap ang kulelat. Okay. Okay. At nung nakita ko po yung data na to, actually, last year ko pa nakita yung data na to sa ibang website, no? Nabasa ko, may nag-summarize po niyan, no? Hindi ako na-surprise actually at ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit hindi surprising nga results po na yan. Okay. Large cap is still growing pero is lower pace. Okay. So, tanggapin na natin, base lang natin yung large cap, no? At ang small cap naman po, mabilis nga po lumaki po yan. Katulad po ng mga tadpoles, no? Tadpoles, diba yung palaka pag nanganak ng tadpoles, no? Ang problema po sa mga ganyan kasi talaga, marami po sa mga tadpoles po, no? Pag nanganak ang palaka, nagiging pagkain po yan ng malalaki. Marami pong namamatay. Ganun po. Kaya po, nangulelat po ito, no? Kasi tingnan niyo po, 9.20%. No? Although, yung ilan po sa kanila, malakas mag-grow, grow yung ilan po sa kanila. Pero marami po talaga sa kanila namamatay at talagang hinihila niya yung average pababa. Kaya po naging ganyan siya ang kulelat sa dami ng namamatay. No? Okay. Pagdating naman po sa mid-cap, bakit siya ang naging the best sa lahat? Kasi relatively, mas stable na po yan. Kasi malaki-laking kumpanya na rin po yung, yung mid-cap, yung 2 billion to 10 billion. Malaking kumpanya na rin po yan, no? At dahil malaki po yan, bihira na rin po sa kanila ang namamatay agad-agad, no? At mas mabilis siya lumaki kaysa sa
large cap. Kaya naunahan niya ng konti ang large cap. Ayun. No? So sana po medyo naintindihan niyo po yung paliwanag natin at hindi ko pa alam kung mag-agree po kayo. Pa-comment po sa baba kung hindi kayo nag-agree sa akin pong analysis tungkol dyan, sa aking commentary tungkol dyan. No? At hanggang dito lang naman po, maiksing video lang po ang gusto ko pong i-present sa inyo kasi may konting series po ito kasi sa susunod po ng video, i-explain ko naman po sa inyo ang dangers ng pag-i-invest sa maliliit na companies. All right, no? Okay. So yan po, abangan niyo po. God bless po sa inyo. Basahin niyo muna ang mga disclaimer ko. Hindi ito financial advice, general education at entertainment only po ito. Okay, like, subscribe, share, hit the notification bell, comment po kayo sa baba. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye.